the Holy Bible. Reading Plan, 68th Day, Tagalog Version, Joshua chapters 22 to 24, Psalms chapter 116, and Luke chapter 19. Joshua chapter 22. Bumalik sa kanilang lugar ang mga lahi ng Israel sa silangan. Ika-22 kabanata. Tinipon ni Josue ang mga mamamayan ng lahi ni Ruben, Gad, at ng kalahating lahi ni Manase. Sinabi ni Josue sa kanila, "Ginawa niyo ang lahat ng iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon, at sinunod din ninyo ang lahat ng iniutos ko. Hanggang ngayon hindi niyo pinababayaan ang mga kapatid ninyong Israelita, at tinupad niyong mabuti ang lahat ng iniutos sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. At ngayon, naangkin na ng mga kapatid ninyong Israelita ang kapahingahan na ipinangako sa kanila ng Panginoon. Kaya bumalik na kayo sa mga lugar nyo sa kabila ng ilog ng Hordan, sa lupain na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Pero huwag niyong kalimutang tuparin ang mga utos at katuruan na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Ibigin niyo ang Panginoon na inyong Diyos. Mamuhay kayo ayon sa kalooban niya. Tuparin ang mga utos niya. Maging matapat sa kanya at paglingkuran niyo siya ng buong puso't kaluluwa." Binasbasan sila ni Josue at pinauwi. Ang kalahating lahi ni Manase ay binigyan ni Moises ng lupain sa Bashan, at ang kalahati pang angkan ay binigyan ni Josue ng lupain sa kanluran ng Hordan, kasama ng ibang mga angkan. Nang papauwi na sila, binasbasan sila ni Josue at sinabi, "Magsiuwi kayo na dala ang marami niyong kayamanan, mga hayop, pilak, ginto, tanso, bakal at mga damit. Bigyan din ninyo ang inyong mga kamag-anak na mga nasamsam ninyo sa inyong mga kalaban." At umuwi na ang mga mamamayan ng lahi ni Ruben, Gad, at ang kalahating lahi ni Manase. Iniwan nila ang mga kapatid nilang Israelita sa Shilo, sa lupain ng Kanaan, at bumalik sa Gilead. Ang lupaing naging bahagi nila ayon sa iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Pagdating nila sa Gelilot, malapit sa ilog ng Hordan, nagpatayo ang mga lahi ni Ruben, Gad at ang kalahating lahi ni Manase ng malaking altar. Ang lugar na ito ay sakop pa rin ng Kanaan. At nabalitaan ng ibang mga Israelita na nagpatayo ang lahi ni Ruben, Gad at kalahating lahi ni Manase ng altar sa hangganan ng Kanaan sa Gelilot, malapit sa ilog ng Hordan. Kaya nagtipon sila sa Shilo para makipaglaban sa kanila. Inutusan ng mga Israelita si Pinehas na anak ng paring si Eleazar na pumunta sa lahi ni Ruben, Gad at kalahating lahi ni Manase. May kasama siyang 10 pinuno mula sa bawat lahi ng Israel. Bawat isa sa kanila ay mga pinuno ng mga sambahayan ng lahi nila. Pagdating nila sa Gilead, sinabi nila sa lahi ni Ruben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase, "Gustong malaman ng buong mamamayan ng Panginoon kung bakit kayo tumalikod sa Diyos ng Israel. Nagrebelde kayo sa Panginoon sa pagpapatayo nyo ng altar para sa sarili ninyo. Hindi kayo sumusunod sa Kanya. Nakalimutan nyo na ba ang kasalanan natin doon sa Peor? Dahil doon pinadalhan tayo ng Panginoon ng salot at hanggang ngayon ay nagtitiis pa tayo. Hindi pa ba tayo natuto sa kamaliang iyon? At ngayon, nagtangka pa kayong tumalikod sa Panginoon. Kung magre-rebelde pa kayo sa Kanya sa araw na ito, bukas ay magagalit siya sa buong bayan ng Israel. Kaya kung ang lupain nyo ay hindi karapat-dapat na pagsambahan, tumawid kayo rito sa amin, sa lupain ng Panginoon, kung saan naroon ang tolda na pinagsasambahan sa Kanya, at doon na kayo tumira. Pero huwag lang kayong magtatayo ng ibang altar maliban sa altar ng Panginoon na ating Diyos, dahil iyan ay isang pagre-rebelde sa Kanya at sa amin. Nakalimutan nyo na ba si Akan na anak ni Zerah? Nang nilabag niya ang utos tungkol sa mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa Panginoon, pinarusahan siya at ang buong mamamayan ng Israel. Hindi lang siya ang namatay dahil sa kasalanan niya. Sumagot ang mga lahi ni Ruben, Gad at kalahating lahi ni Manase sa mga pinuno.
Ang Panginoon po ay ang makapangyarihang Diyos. Ang Panginoon po ay ang makapangyarihang Diyos. Nalalaman po niya kung bakit namin ito ginawa. At dapat din ninyong malaman, kung nagrebelde kami, o kaya'y lumabag sa Panginoon, patayin niyo kami sa araw na ito. Kung nilabag namin ang Panginoon dahil sa pagpapatayo namin ng sariling altar para alayan namin ang mga handog na sinusunog, handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, o kaya'y handog para sa mabuting relasyon, ang Panginoon sana ang magparusa sa amin. Ginawa namin ito dahil natakot kami na baka dumating ang panahon na sabihin ng mga kaapu-apuhan nyo sa mga kaapu-apuhan namin ng ganito, ano ang pakialam nyo sa Panginoon ang Diyos ng Israel? Ginawa na ng Panginoon na hangganan ang ilog ng Hordan para ihiwalay kayo sa amin. Kayong mga lahi ni Ruben at Gad, wala kayong bahagi sa Panginoon. Baka ang mga kaapu-apuhan nyo ang siyang magpahinto sa mga kaapu-apuhan namin sa pagsamba sa Panginoon. Kaya ipinatayo namin ang altar, hindi para sa mga handog na sinusunog o sa iba pang mga handog, kundi para maging tanda para sa amin, sa inyo, at para sa mga susunod nating henerasyon na sinasamba namin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, at ng iba pang mga handog na naroon sa tolda niya. Kaya hindi makapagsasabi ang mga kaapu-apuhan nyo sa mga kaapu-apuhan namin ang ganito, wala kayong pakialam sa Panginoon. At kung mangyari nga na sabihin nila ito sa mga kaapu-apuhan namin, sasagutin sila ng kaapu-apuhan namin, tingnan nyo, nagpatayo ang mga ninuno namin ng altar, gaya ng altar ng Panginoon, hindi para pag-alayan ng mga handog na sinusunog at ng iba pang mga handog, kundi upang maging paalala para sa amin at sa inyo, na isang Diyos lamang ang ating sinasamba. Hindi namin magagawa na magrebelde o sumuway sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatayo namin ng sariling altar para pag-alayan ng mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, at ng iba pang mga handog. Hindi namin ipagpapalit ang altar ng Panginoon na ating Diyos na nandoon sa harap ng kanyang tolda. Natuwa sina Finehas na pari at ang mga pinuno ng mga pamilya ng mga Israelita nang marinig nila ang sinabi ng mga lahi ni Ruben, Gad, at ng kalahating lahi ni Manase. Kaya sinabi ni Finehas, anak ng paring si Eleazar, alam na namin ngayon na kasama natin ang Panginoon dahil hindi kayo nagrebelde sa Kanya. Niligtas niyo ang Israel sa parusa ng Panginoon. Pagkatapos, umuwi sa Kanaan si Finehas at ang mga pinuno. At sinabi nila sa mga Israelita ang pagkikipag-usap nila sa mga lahi ni Ruben at Gad. Nang marinig nila ito, natuwa sila at nagpuri sa Diyos, at hindi na sila nagsalita tungkol sa paglusob sa lupain na tinitirhan ng mga lahi ni Ruben at Gad. Pinangalanan ng mga lahi ni Ruben at Gad ang altar na saksi, dahil sabi nila, saksi ito para sa ating lahat, na ang Panginoon ay Diyos. Joshua chapter 23. Ang habilin ni Josue sa mga Israelita. Ika-23 kabanata. Sa mahabang panahon, binigyan ng Panginoon ng kapahingahan ang Israel sa mga kalaban nila sa paligid. Matanda na si Josue, kaya ipinatawag niya ang lahat ng mamamayan ng Israel, kasama ang mga tagapamahala, mga pinuno, mga hukom, at mga opisyal ng Israel. Sinabi niya sa kanila, matanda na ako. Nakita niyo mismo ang lahat ng ginawa ng Panginoon na inyong Diyos sa mga bansang ito, alang-alang sa inyo. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nakipaglaban para sa inyo. Pinaghati-hati ko na sa inyo bilang mana ng mga lahi niyo ang lahat ng lupain ng mga bansang nasakop natin, mula sa ilog ng Hordan sa silangan hanggang sa dagat ng Mediteraneo sa kanluran, pati na rin ang mga lupain ng mga bansang hindi pa natin nasasakop. Magiging inyo ang mga lupain nila, ayon sa ipinangako sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Itataboy sila ng Panginoon na inyong Diyos mismo. Tatakas sila habang nilulusob ninyo. Magpakatatag kayo,
at tuparin niyong mabuti ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises. Huwag niyo itong itakwil. Huwag kayong makikiisa sa mga bayan na natitira pa sa karatig ninyo. At huwag ninyong babanggitin ang mga pangalan ng mga Diyos nila, o kaya'y sumumpa sa pangalan ng mga ito. Huwag kayong sasamba, o kaya'y maglilingkod sa kanila, kundi maging tapat kayo sa Panginoon na inyong Diyos, gaya ng ginagawa niyo hanggang ngayon. Itinaboy ng Panginoon ang malalaki at mga makapangyarihang bansa nang lusubin niyo sila, at hanggang ngayon wala pang kahit isa na nakatalo sa inyo. Kahit sino sa inyo ay makakapagtaboy ng 1,000 tao, dahil ang Panginoon na inyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo, ayon sa ipinangako niya. Kaya ingatan ninyong lubos sa inyong puso na ibigin ang Panginoon na inyong Diyos. Pero kung tatalikod kayo sa Kanya, at makikipag-isa sa mga karatig bansang natira, at makikipag-asawa sa kanila at makikisalamuha, tiyak na hindi na itataboy ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansang ito. Sa halip, magiging mapanganib sila para sa inyo, gaya ng bitag, at magiging pahirap sila sa inyo gaya ng malupit na latigo, kapag hinagupit kayo sa likod, o kaya'y tinik kapag tinusok ang mata ninyo. Mangyayari ito hanggang sa mamatay kayong lahat, sa magandang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Malapit na akong mamatay. Nalalaman nyo ng buong puso ninyo't kaluluwa, na tinupad ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng mabubuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala kahit isa na hindi niya tinupad. Pero ngayon na tinupad ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng mabubuting bagay na ipinangako niya sa inyo, tutuparin din niya ang parusa na babala niya sa inyo, hanggang sa malipol niya kayo rito sa magandang lupain na ibinigay niya sa inyo. Oo, mangyayari ito sa inyo kung lalabag kayo sa kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos, at kung sasamba kayo at maglilingkod sa ibang mga Diyos. Talagang ipaparanas niya sa inyo ang kanyang galit, at malilipol agad kayo sa magandang lupain na ibinigay niya sa inyo. Joshua chapter 24. Muling nangako ang mga Israelita na tutuparin nila ang kasunduan ng Diyos. Ika-24 na kabanata. Tinipon ni Josue ang lahat ng lahi ng Israel sa Shechem. Tinawag niya ang mga tagapamahala, mga pinuno, mga hukom, at mga opisyal ng Israel, at lumapit sila sa presensya ng Diyos. Sinabi ni Josue sa lahat ng tao, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noon ang mga ninuno nyo ay nakatira sa kabila ng ilog ng Euphrates, at sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Isa sa kanila ay si Tera na ama ni na Abraham at Nahor. Pero kinuha ko si Abraham sa lugar na iyon, at pinapunta papunta sa lupain ng Kanaan, at binigyan ng maraming lahi. Naging anak niya si Isaac, at naging anak naman ni Isaac sina Esau at Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kabundukan ng Seir bilang bahagi niya, pero si Jacob at ang mga anak niya ay pumunta sa Ehipto. Pagkatapos isinugo ko sina Moises at Aaron sa Ehipto, at pinadalhan ko ng mga salot ang mga Ehipsyo, at inilabas roon ang inyong mga ninuno. Pero nang makarating ang mga ninuno nyo sa dagat na pula, hinabol sila ng mga Ehipsyo na may mga kabayo at mga karwahe. Humingi ng tulong sa akin ang inyong mga ninuno, at nilagyan ko ng kadiliman ng pagitan nila at ng mga Ehipsyo. At nilunod ko agad ang mga Ehipsyo sa dagat. Nakita mismo ng inyong mga ninuno ang ginawa ko sa mga Ehipsyo, at tumira kayo sa disyerto ng mahabang panahon. Pagkatapos dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo, sa silangan ng ilog ng Jordan. Nakipaglaban sila sa inyo, pero pinagtagumpay ko kayo sa kanila. Nilipol ko sila, at nasakop nyo ang lupain nila. Pagkatapos nakipaglaban sa Israel ang hari ng Moab na si Balak, na anak ni Zippor. Inutusan niya si Balaam na anak ni Beor, na sumpain kayo. Pero hindi ko pinahintulutan si Balaam na gawin ito sa inyo. Sa halip binasbasan kayo ni Balaam, at iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Pagkatapos tumawid kayo sa ilog ng Jordan, at nakarating sa Jericho. Nakipaglaban sa inyo ang mga taga-Jericho.
Ganoon din ang mga Amoreo, Perezeo, Cananeo, Heteo, Gergazeo, Hiveo at Jebuseo. Pinagtagumpay ko kayo laban sa kanila. Pinadalhan ko ng mga putakti ang 2 haring Amoreo para itaboy sila bago pa kayo dumating. Nanalo kayo hindi dahil sa inyong mga espada at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi nyo pinaghirapan. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Kumakain kayo ngayon ng mga ubas at mga ulibo na hindi kayo ang nagtanim. Kaya ngayon, igalang nyo ang Panginoon at paglingkuran na may katapatan. Itakwil na ninyo ang mga Diyos-Diyos ang sinasamba noon ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates at sa Ehipto, at maglingkod kayo sa Panginoon. Pero kung ayaw nyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates, o sa mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain ay tinitirhan nyo ngayon? Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Sumagot ang mga tao, wala sa isipan naming tumalikod sa Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos. Ang Panginoon na ating Diyos mismo ang naglabas sa atin at sa mga ninuno natin sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Nakita rin natin ang mga himalang ginawa niya. Iningatan niya tayo sa paglalakbay natin sa mga bansang dinadaanan natin. Itinaboy niya ang mga Amoreo at ang ibang mga bansa na naninirahan sa mga lupaing ito. Kaya maglilingkod din kami sa Panginoon dahil siya ang Diyos namin. Sinabi ni Josue sa mga tao, hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon dahil siya'y banal na Diyos at ayaw niya na may sinasamba kayong iba. Hindi niya babaliwalain ang pagrerebelde at mga kasalanan ninyo. Kapag itinakwil niyo ang Panginoon at naglingkod kayo sa ibang Diyos, magagalit siya sa inyo at paparusahan niya kayo. Lilipulin niya kayo kahit na noon ay naging mabuti siya sa inyo. Pero sumagot ang mga tao kay Josue, maglilingkod kami sa Panginoon. Sinabi ni Josue, kayo mismo ang mga saksi sa mga sarili nyo na pinili ninyong paglingkuran ang Panginoon. Sumagot sila, oo, mga saksi kami. Pagkatapos sinabi ni Josue, kung ganoon, itakwil nyo na ang mga Diyos-Diyosan nyo at paglingkuran ninyo ng buong puso ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sumagot ang mga tao, paglilingkuran namin ang Panginoon naming Diyos at susundin namin ang mga utos niya. Nang araw na iyon, gumawa si Josue ng kasunduan sa mga tao roon sa Shechem at ibinigay niya sa kanila ang mga kautusan at mga tuntunin. Sinulat ito ni Josue sa aklat ng kautusan ng Diyos. Pagkatapos kumuha siya ng malaking bato at itinayo sa puno ng terebinto, malapit sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi ni Josue sa lahat ng tao, ang batong ito ang saksi natin na nakipag-usap ang Panginoon sa atin. Magpapatunay ito laban sa inyo kung tatalikuran ninyo ang Diyos. Pagkatapos, pinauwi ni Josue ang mga tao sa kanya-kanyang lugar. Namatay si Josue at si Eleazar. Dumating ang panahon na namatay ang lingkod ng Panginoon na si Josue na anak ni Nun sa edad na 110. Inilibing siya sa lupain niya sa Timnath-Sera sa kabundukan ng Ephraim, sa hilaga ng bundok ng Gaas. Naglingkod sa Panginoon ang mga Israelita habang nabubuhay pa si Josue. At kahit patay na si Josue, nanatili pa rin sila sa paglilingkod sa Panginoon, habang buhay pa ang mga tagapamahala ng Israel na nakaranas ng lahat ng ginawa ng Panginoon para sa Israel. Ang mga buto ni Jose na dinala ng mga Israelita mula sa Ehipto ay inilibing sa Shechem, sa lupa na binili ni Jacob ng 100 pilak sa mga anak ni Hamor, na ama ni Shechem. Ang lupang ito ay bahagi ng teritoryo na ibinigay sa mga lahi ni Jose. Namatay din si Eleazar, na anak ni Aaron, at inilibing sa Gibeah, ang bayan sa kabundukan ng Ephraim, na ibinigay ni Eleazar sa anak niyang si Phinehas. The Book of Psalms chapter 116. Ika-116 na kabanata. Ang Diyos ang nagliligtas ng tao sa kamatayan. Mahal ko ang Panginoon
dahil dinidinig niya ang paghingi ko ng tulong sa kanya. Dahil pinakikinggan niya ako, patuloy akong tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Natakot ako dahil nararamdaman kong malapit na akong mamatay. Ang kamatayan ay parang tali na pumupulupot sa akin. Nag-aalala ako at naguguluhan. Kaya tumawag ako sa Panginoon. Panginoon, iligtas niyo po ako. Ang Panginoon nating Diyos ay mabuti, matuwid at mahabagin. Iniingatan ng Panginoon ang mga walang sapat na kaalaman. Nang wala na akong magawa, ako'y kanyang iniligtas. Magpapakatatag ako dahil ang Panginoon ay mabuti sa akin, sapagkat iniligtas niya ako sa kamatayan, sa kalungkutan at kapahamakan. Kaya mamumuhay ako na malapit sa Panginoon dito sa mundo ng mga buhay. Kahit na sinabi kong sukdulan na ang paghihirap ko, nagtitiwala pa rin ako sa Kanya. Sa aking pagkabalisa ay nasabi kong, wala ni isang taong mapagkatiwalaan. Ano kaya ang maigaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Sasambahin ko ang Panginoon at maghahandog ako sa Kanya ng pasasalamat sa Kaniyang pagliligtas sa akin. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa Panginoon sa harap ng Kaniyang mga mamamayan. Nasasaktan ang Panginoon kung mamatay ang Kaniyang mga tapat na mga mamamayan. Panginoon, ako nga ay inyong lingkod. Iniligtas niyo ako sa pagkabihag. Sasamba ako sa inyo at mag-aalay ng handog bilang pasasalamat. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa inyo sa harap ng inyong mga mamamayan doon sa inyong templo sa Jerusalem. Purihin ang Panginoon. The Book of Luke chapter 19. 19 na kabanata. Si Zaccheo. Pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon siya dadaan papuntang Jerusalem. May isang lalaki roon na ang pangalan ay Zaccheo. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Pero dahil pandak siya at marami ang tao doon, ay hindi niya ito magawa. Kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad, dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya nagmadaling bumaba si Zaccheo at masayang tinanggap si Jesus. Nang makita ng mga tao na roon siya tumuloy sa bahay ni Zaccheo, nagbulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sinuman, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito, dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Ang talinghaga tungkol sa 3 alipin. Habang nakikinig ang mga tao, ikinuwento ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga. Dahil malapit na sila sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay makikita na nila ang paghahari ng Diyos. Sinabi ni Jesus, may isang kilala at mayamang tao na pumunta sa malayong lugar upang tanggapin ang autoridad bilang hari sa kanyang lugar. At pagkatapos nito'y babalik siya agad sa kanyang bayan. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa mga alipin niya at binigyan sila ng magkakaparehong halaga ng pera. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, gawin ninyo itong puhunan sa negosyo hanggang sa bumalik ako. Pero ayaw sa kanya ng mga kababayan niya. Kaya pagkaalis niya, nagpadala sila ng mga kinatawan doon sa pupuntahan niya para sabihin sa kinaukulan na ayaw nila na maghari siya sa kanila. Pero ginawa pa rin siyang hari. Nang makauwi na siya sa bayan niya, ipinatawag niya ang 10 alipin na binigyan niya ng puhunan.
para malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at sinabi, "Ang perang ibinigay niyo sa akin ay tumubo po ng 10. Sinabi ng hari, "Magaling, mabuti kang alipin. At dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod." Lumapit ang ikalawa at nagsabi, "Ang pera po na ibinigay niyo sa akin ay tumubo ng 5. Sinabi ng hari, "Mamamahala ka sa 5 lungsod." Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, "Ito po ang pera ninyo. Pinalot ko po sa isang panyo dahil natatakot ako sa inyo. Alam ko kasing mabagsik kayo. Kinukuha ninyo ang hindi ninyo pinaghirapan at inaani ninyo ang hindi ninyo itinanim." Sinabi ng hari, "Masamang alipin, hahatulan kita ayon sa sinabi mo. Alam mo palang mabagsik ako, na kinukuha ko ang hindi ko pinaghirapan at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lang idineposito sa bangko ang pera ko para sa pagbalik ko ay makuha ko ito ng may tubo?" Sinabi ng hari sa mga naroon, "Kunin niyo sa kanya ang pera at ibigay sa tumubo ng 10. Sinabi nila, "Kumita na po siya ng 10. Sumagot ang hari, "Tandaan ninyo, ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway ko na ayaw pasakop sa akin bilang hari, dalhin niyo sila rito at patayin sa harap ko." Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Pagkatapos magkwento ni Jesus, nagpatuloy siya sa paglalakad at nanguna sa kanila papuntang Jerusalem. Nang malapit na sila sa mga nayon ng Bethfage at Betania, sa bundok na kung tawagin ay bundok ng mga Olibo, pinauna niya ang 2 niyang tagasunod. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok niyo roon, makikita ninyo ang isang batang asno na nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ng kahit sino. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kung may magtanong kung bakit ninyo kinakalaga ng asno, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon." Kaya lumakad ang 2 inutusan at nakakita nga sila ng asno ayon sa sinabi ni Jesus. Nang kinakalagan na nila ang asno, tinanong sila ng mga may-ari, "Bakit ninyo kinakalagan iyan?" Sumagot sila, "Kailangan ito ng Panginoon." Dinala nila ang asno kay Jesus at isinapin nila ang kanilang mga balabal sa likod ng asno at pinasakay si Jesus. Habang nakasakay siya sa asno papuntang Jerusalem, inilatag ng mga tao ang kanilang mga balabal sa dadaanan niya. Nang pababa na siya sa bundok ng mga Olibo at malapit na sa Jerusalem, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng tagasunod niya at nagpuri ng malakas sa Diyos dahil sa mga himalang nasaksihan nila. Sinabi nila, "Pinagpala ng Panginoon ang haring kanyang ipinadala. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Purihin ang Diyos sa langit." Sinabi sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, "Guro, sawayin mo ang mga tagasunod mo." Pero sinagot sila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, kung tatahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw ng papuri." Umiyak si Jesus para sa mga taga-Jerusalem. Nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at nakita niya ang lungsod, umiyak siya para sa mga taga roon. Sinabi niya, "Sana nalaman ninyo sa araw na ito kung ano ang makapagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Ngunit natakpan ang inyong pangunawa. Darating ang araw na papaligiran kayo ng kuta ng inyong mga kaaway. Palilibutan nila kayo at kabi-kabilang lulusubin. Lilipulin nila kayo at ang inyong mga anak at wawasakin nila ang lungsod ninyo. Wala silang iiwang bato na magkapatong. Mangyayari ang lahat ng ito sa inyo dahil binaliwala ninyo ang araw ng pagliligtas sa inyo ng Diyos." Ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Pagdating nila sa Jerusalem, pumunta si Jesus sa templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ng Diyos sa kasulatan, ang aking bahay ay bahay panalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga tulisan." Nagtuturo si Jesus sa templo araw-araw, habang pinagsisikapan naman ng mga namamahalang pari, mga tagapagturo ng kautusan, at ng mga pinuno ng bayan na patayin siya.
Pero wala silang makitang paraan upang maisagawa ito dahil nakikinig ng mabuti ang mga tao sa mga itinuturo niya. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.